tuwing merong papalapit na laban ng halimo ng Japan na si Naoya Inoue, ay malimit itong kumuha ng sparring partner ng mga boksingerong Pinoy sa paghahanda sa kanyang mga laban. Ilan sa mga ito ay sina Albert Pagara, Genesis Servania, KJ Cataraha, Mike Plania at marami pang iba. Diyan natin mapapansin na meron talaga itong respeto sa lakas at talento ng ating mga kababayang boksingero. Bukod sa mga kilala nating boksingerong Pinoy na kanyang kinuha bilang sparring partner, meron pang Pinoy na sadyang nakitaan niya rin ng lakas ng kabao. Marami sa atin ang hindi nakakakilala sa boksingerong ito. Ngunit sa angking lakas nito ay kinuha din ito ng The Monster na si Naoya Inoue bilang kanyang sparring partner. Yan ay ang tubong libak Sultan Kudarat na si Giovanni Scaner o may alias na The Little Giant. Merong 21 panalo, 13 doon ay kanyang pinatumba at may 4 na talo sa kanyang talaan. 3 sa kababayan ni Naoya Inoue ang nabiktima ng ating kababayan. Si Kyota Otsuka na tinalo nito via unanimous decision. Si Junichi Ebusuka via 7th round knockout. At si Naoto Obayashi. Marami ang nabigla ng mga Hapon nang talunin nito ang boksingerong aking huling binanggit. Dahil ang kanilang pag-aakalang pandagdag panalo lamang sa kartada ng naturang Hapon ang ating kababayan. Taong 2015, Abril 22, nang magharap si Giovanni Scaner at Naoto Obayashi. Napabagsak agad ng Hapon ang ating kababayan sa pamamagitan ng body shots sa unang round pa lamang at inakala nila na maagang matatapos ang nasabing laban. Ngunit tumayo muli ang ating pambato at nabaligtad pa ang sitwasyon ng kanilang bakbakat. Halina't ating panoorin ang umaatikabong laban ng dalawang magigiting na boksingerong ito. Sa pagsisimula pa lamang nitong unang rounds ay umatake na kaagad ang ating pambato. Bagamat nakalalamang sa haba ng mga galamay ang nasabing Hapon, hindi naman ito naging hadlang para makapatama ng mga ilang kombinasyon ng ating pambato sa unang bukas pa lamang nitong round 1. Hindi pa man natatapos ang round 1 ay tila nakahanap ng pagkakataon ng Hapon para gumante sa mga atake ng ating kababayan. Ilan mga kombinasyon din ang naipatama ng Hapon sa iba't ibang parte ng ulo at katawan na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng ating pambato. Muli namang nakabangon ang ating pambato at swerte naman na segundo na lamang ang nalalabi para makasalba sa unang rounds. Sa sumunod na rounds ay kagulat-gulat na nakipagpalitan agad ng suntok ang ating pambato. Gayong galing lamang ito sa pagkakatumba. Tila ba hindi ininda ng ating pambato ang kanyang tama sa katawan. Kumbaga naroon ang determinasyon ng ating pambato at desidido itong makabawi. Sa pagkakataong ito ay tila mas lalong naging agresibo ang ating pambato at puro pasulong ang kanyang galaw at pinipressure ang nasabing Hapon. Kumbaga parang nasa isip nito ay mauubusan ka rin ng hangin at kapag nangyari yun ay pahahalikin kita sa lona. Isang sugol naman para sa ating kababayan ang nasabing paraan ng pakikipaglaban.
At sa pagpapatuloy ng laban at sa pag-usad ng mga rounds, ay tila parang mas nagiging mabangis ang ating kababayan. Walang humpay na opensa ang ginagawa nito. Tila ba hindi niya alintana ang panganib na pwede niyang makamit kapag nakapag-counter ang nasabing Hapon. At dahil sa paraan ng pakikipaglaban ng ating kababayan ay tila nagbunga ang mga ginagawang pag-atake ng ating pambato dahil isang rumaragasang left hook ang tumama sa panga ng nasabing Hapon at halos mabali ang leg nito sa lakas ng suntok ng ating kababayan. Agad naman na nakabangon ng nasabing Hapon pero hudyat naman ito sa ating kababayan para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Sa pagkakataong ito ay tila na isa sa katuparan na ng ating kababayan ang kanyang mga plano. Dahil kung ating mapapansin ay tila unti-unti nang nauubos ang hangin ng Hapon at nababawasan na rin ang mga suntok na pinapakawalan nito. Tila hindi naman nawawalan ng pag-asa ang nasabing Hapon dahil pinipilit pa rin itong umatake at nagpapakawala ng mga kombinasyon. Ngunit baliwala na lamang ito sa ating kababayan. Sa pagpasok ng rounds na ito ay mapapansin natin na parang iniba ng Hapon ang kanyang style dahil bukod sa pag-counter ng mga suntok ay nagkaroon ito ng side-to-side movement at mabilisang pag-atake na para bang inuubos na nito ang kanyang natitirang huling mga lakas para talunin ang Pinoy. Ngunit habang lumilipas sa mga minuto sa laban, ay parang mas lalong nagiging malakas ang ating kababayan na siyang mas lalong nagpapaubo sa hangin ng kalabang Hapon. Nakakabilib ang pinapakitang determinasyon ng parehong boksingero. Bawat minuto ay kapwa nag-iiwan ng mga kaliwat kanang suntok. Isang nakakahangang tibay naman ang katawan ng pinapakita ng Hapon dahil sa kabila ng pagod at mga opensang binibigay sa kanya ng Pinoy ay nananatili pa rin nakatayo sa ibabaw ng lona at ganun din naman ang ating pambato.
Sa rounds na ito ay napansin ng Pinoy na inubos na ng Hapon ang kanyang lakas sa nakalipas na rounds, kaya naman hindi niya ito nag-aksaya pa ng panahon. Napalood sa tuwa ang ating kababayan dahil sa tagumpay na kanyang nakamit. Isang patunay lamang ito na ang tapang at determinasyon ng dugong Pilipino ay isang katangi-tangi at nakakabilib sa kabila ng hirap ng laban na kanyang pinagdaanan sa mismong baluarte ng kanyang kalaban. Ang Japan ang nagsisilbing sentro sa larangan ng boxing sa buong Asya, lalo na sa mababang timbang, dahil naroon ang mga nagahari o may hawak na mga championship belt sa lower weight class division. Kaya naman mas madalas na ginaganap ngayon ang mga championship fights sa bansang Japan dahil sa mas mataas sa bayad doon, lalo na't ang makakaharap mo ang kanilang pambatong ipinagmamalaki sa bansang Japan. Bagamat laganap di umano ang dayaan sa bansang Japan, lalo na sa decision, ay hindi ito alintana, lalo na ng ating mga kababayang boksingero. Dinadayo pa rin ng ating mga pambato ang bansang Japan kahit na malabong manalo kapag pinaabot pa sa mga hurado ang kanilang laban. Tulad ng isang kababayan natin na si John Kevin Jimenez, isang undefeated na may malinis na kartadang 8 wins, 3 knockouts at wala pang bahid ng talo. Dinayo nito sa bansang Japan ang isang knockout artist sa pambato nila na si Takeshi Ishii. Bagamat meron na itong isang talo, ay meron naman itong isang impresibong mataas na knockout power na mayroong 77% knockout ratio sa kanyang talaan. Sa kanyang siyam na panalo ay 3 lamang na boksingero ang nakaabot sa huling rounds at ang 7 doon ay kanyang pinatulog. Ganyang kapangis ang mga kalaban ng ating pambato na sinasabing kapareho ng estilo ng The Monster na si Naoya Inoue. Ngunit pagdating sa gabi ng kanilang bakbakan, ay tila binigyan ng ating kababayan ng isang magandang laban itong pambato ng Japan. Ang bakbakan na ito ay naganap nito lamang September 25, taong kasalukuyan 2024 at ginanap ito sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Japanese ay nakahawig sa estilo ng The Monster na si Naoya Inoue, habang ating pambato ay hindi naman makikitaan ng pagkasindak dito sa pambato ng Japan. トレーナーの人の両トレーナーも言っています。ジャブ。もうプレッシャーをかけています。ヒメネスは、北のそれ、攻めるときもすごく攻めがうまいけど、すますこともできる選手だという話をしていたんですが、今、真っ向から受けている状況、ヒメネス。嘘を言うかと思って、そういうこと。Solido ang mga ipinatama ng pambato ng Japan ng mga suntok sa ating kababayan, ngunit tumatama lamang ito sa depensa ng ating pambato, habang ating kababayan ay gumaganti rin naman ng mga kombinasyon at tumatama ng bahagya sa pambato ng Japan. Kung ating mapapansin ay napaka-pressure fighter nitong pambato ng Japan, ngunit ang ating pambato ay nananatiling kalmado sa mga galawan nitong pambato ng Japan. Yun, sumugod itong pambato ng Japan at ang ating kababayan ay nananatiling nasa corner. Umalis ang ating pambato at napaatras. Tinamaan ng 2 jab na kaliwa ang ating kababayan, habang ating kababayan bumabato rin at gumagante ng mga jabs. Tumama ng malinaw ito sa pambato ng Japan. Patuloy ang pag-atake nitong pambato ng Japan. Jab tumama at malinaw na tumama rin ang counter left to the body mula sa ating kababayan, at patuloy ang pag-atake nitong pambato ng Japan. Kumakounter naman ang ating pambato sa katawan at epektibo naman ito. Malinaw din ang mga jab na pinapatama at maganda ang kanyang depensa. Grabe ang pressure nitong pambato ng Japan.
At sa pagpasok nitong sumunod na rounds ay makikita mo na nag-aapoy ang kanilang mga mata na tila gustong tapusin ang isa't isa. Combination mula sa ating kababayan na tumama lamang sa depensa nitong pambato ng Japan, sunod-sunod na jabs at pag-atake nitong pambato ng Japan. Nananatili naman ang ating kababayan sa kanyang composure at nananatili sa kanyang pagdepensa at nahihirapan na makatama itong pambato ng Japan dahil sa tibay ng depensang ipinapamalas ng ating kababayan. Right hand, tumama ng bahagya sa ating kababayan at sinundan ng isa pa. Kumounter naman ang ating pambato na tumama lang din sa depensa nitong pambato ng Japan. Dalawang jab, nagbitaw ang ating pambato. Kombinasyon mula sa Japanese, tumama ng bahagya ang ating kababayan sa katawan at sa ulo. Umatras ang ating pambato dahil sa mga galawan na pinapakita nitong pambato ng Japan, ngunit nananatili pa rin ang pambato ng Japan na pag-pressure sa ating kababayan. Right hand tumama sa ulo, dalawa. 1-2 combination, tumama ang ating kababayan ng left hook at sa katawan. Napakaganda ng pinapakitang laban nitong parehong boksingero. At tila ay nag-e-enjoy ang mga manonood dito sa bansang Japan, lalong-lalo na sa ating kababayan. Ang kanyang pinapamalas ay talaga namang nakakapagpahanga, lalo na sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. At sunod-sunod na pag-atake mula kay Ishii, tinamaan ng bahagya ang ating kababayan, tila baliwala sa ating kababayan ang mga suntok na binitawan nitong pambato ng Japan. Ang depensa at mga suntok nitong pinapakita ng Hapon ay tila nahawig talaga kay Naoya Inoue. Ngunit sa power ay hindi natin alam dahil tila kaya saluin ng ating kababayan ang mga suntok nito. 1-2 combination, tumama parehas silang nakatama sa isa't isa. Tumama na naman ang pambato ng Japan ng left hook. Gumanti ang Pinoy ng 1-2 combination to the body, right. Ang ganda ng mga patama ng ating kababayan. Ginantihan naman ang pambato ng Japan ng mga bahagyang jab. Dumadapli sa mukha ng ating pambato. 1-2 na naman tumama sa ating kababayan. At gumanti itong pambato ng Japan ng puro walop na suntok, jab. Ang ganda ng mga jab nila dahil tumatama. Napaka-epektibo ng mga jab na kanilang binibitawan sa pagkakataong ito, mga kababayan. Kung ating mapapansin, itong dalawang boksingero ay hindi pa rin nauubusan ng resistensya sa kabila ng kanilang mga binitawang mga suntok sa mga nakalipas na rounds hanggang ngayon. Magandang patama yung mula kay Kevin J. Jimenez. Boom, target lock. Napakaganda ng left hook mula kay John Kevin Jimenez. Pero nandoon pa rin ang pagpupursige nitong pambato ng Japan na manalo sa laban dahil puro atake ang kanyang ginagawa. Napakaganda ng mga patama mula kay John Kevin Jimenez. At sa pagpasok nitong sumunod na rounds ay makikita mo ang kanilang panggigigil sa isa't isa na para bang gusto nilang tapusin ang kanilang kaharap dito sa ibabaw ng lona. Ang ating kababayang si Kevin J. Jimenez ay talaga namang nananatili pa rin malakas kumpara dito sa pambato ng Japan. Ay puro atake ang ginagawa simula unang rounds hanggang sa rounds ngayon ay hindi pa rin humihinto sa pag-pressure sa ating pambato. Makikita nyo ang kanyang atake. Talagang pang-knockout ang kanyang gustong mangyari dito. Pero ang ating kababayan ay napakaganda ng mga depensa ang ipinapamalas. Base sa estilo na ipinapakita ng ating kababayan ay tila puro counter-punching ang kanyang ginagawa dito. Dahil sa pag-agresibo nitong Japanese ay lagi na lamang nakakama ang kanyang mga counter-punching gaya ng uppercut sa body. Yan, kagaya nun. Dahil ganito ang epektibong panlaban sa isang katulad na slugger fighter. Katulad nitong si Ishii. 1-2, hook. Galing kay Ishii na tumama sa depensa ng ating kababayan. Tumama naman ang hook ng ating pambato at natamaan doon ng ating kababayan ng 1-2 combination. Grabe ang laban ay pinapamalas ng dalawang boksingerong ito, lalo na sa ating kababayang si John Kevin Jimenez. Napakaganda ng kanyang stamina dito dahil napakatibay pa rin kahit napakarami ng mga suntok na binitawan nito at mga tinanggap mula sa Japanese fighter. Makikita natin dito sa Japanese fighter na ito, talaga naman din matibay din at mataas ang kanyang resistensya pagdating sa laban.
Dahil simula unang round sa hanggang sa rounds na to ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-pressure sa ating pambato at hindi nababawasan ang kanyang resistensya. Grabe ang mga Japanese ngayon, no? Mga idol, no? Napakataas ng kanilang resistensya pagdating sa boxing sa ibabaw ng lona. Grabe ang training nila. Wow, napakaganda ng tumamang suntok na yun, no? Target lock ka sa pulsado ng overhand right mula sa ating kababayang si John Kevin Jimenez. Tila chess match itong bakbakan na to dahil sa kanilang pag-iisip kung paano nila papasukin ng mga depensa. So pagpasok nito sa susunod na rounds, grabe pa rin ang kanilang atake sa isa't isa. Straight mula sa ating kababayan, tumama ng bahagya. Gumanti naman ang pambato nitong Japan at tumama rin ng isang maganda. Pero ang ganda ng patama ng uppercut mula sa ating kababayan. Grabe, ang galing, ang galing. Ang ganda ng laban na to. Ang ganda ng kanilang ipinamalas na bakbakan nito dito sa bansang Japan. 1-2 combination mula sa Japanese fighter na tumama sa kababayan natin. Nagpamalas ito ng magandang depensa ating kababayan dahil sa mga atake na ginawa nitong Japanese hindi siya napupuruhan dahil nadadaplisan lamang siya o kaya sa depensa lamang tumatama. Tumama man pero kayang-kayang tanggapin ng ating pambato. Jab, bibitaw sila ng jab, kapwa sila nagbitaw ng jab. Right hook, uppercut, galing sa Japanese, dumaplis, yung isa tumama. Beautiful combination mula kay Ishii. Palitan ng jab, left hook, tumama, galing sa ating kababayan. Left hook, right hook, sunod-sunod na uppercut sa katawan at sa ulo, galing sa Japanese fighter na si Ishii. Grabe. Ang ganda ng bakbakan na to. Tatansyahan sila ngayon. Mind gaming, kumbaga. Paano nila atakihin ang depensa ng bawat isa. Ganda ng mga kombinasyon ng Japanese, ngunit nakaiwas kagad ang ating kababayan. Mabilis na nakaatras ang ating pambato. At naka-corner na naman sa lubid ang ating kababayan, ngunit hindi naman nakapatama na maganda ang Japanese sa pagkakataon ngayon. Sunod itong ganda ng tama na yun, no? Right hand mula kay John Kevin Jimenez. Bumira sa katawan nitong pambato ng Japan at sinabayan ng right hook sa ulo. Ngunit, tinanggap lang ng ating kababayan. Dumaplis ang body shots mula kay John Kevin Jimenez. Right straight, hindi tumama. So nandiyan pa ba ang mga karepa natin? Nanonood pa ba hanggang dito sa kalagitnaan ng bakbakan? Pwede tayo magkwentuhan dyan sa comment section kung ano bang napupunan nyo dito sa ating pambatong si John Kevin Jimenez. At lalo na dito sa magandang bakbakan na ipinapamalas nila kontra dito sa pambato ng Japan na si Ishii. Ang ganda ng kombinasyon na yon, tumama galing sa ating kababayan, right hand over right hand. Sa body tumama din. Medyo nabuwasan ang opensa nitong pambato ng Japan dahil na rin siguro sa paunti-unting atake ng ating kababayan sa kanyang body papunta sa ulo. Kaya naman paunti-unti rin nauubos ang kanyang resistensya. Pero nakakabilib din itong pambato ng Japan dahil hindi mo mapapansin na nababawasan ang kanyang atake dahil bawat atake nito ay malalakas pa rin at talagang agresibo ang kanyang pinapamalas. Job mula sa ating kababayan na tumama ang right straight galing sa ating pambato. Hook, jab din sa Japanese kay Ishii. Sumablay ang hook papunta sa katawan. Ngunit umaatake na naman ang Japanese. Pressure na naman itong pambato natin. Mapapansin nyo talaga pinipressure nitong pambato ng Japan ang ating kababayan. Pero ang ating pambato ay nananatili lamang na magandang depensa at counter punching. Napakahusay din itong Japanese mga idol, 'di ba? Kung paano siya umatake, pressure, haba ng stamina, grabe, tuloy-tuloy, non-stop. Katawan, yun, bumira ng dalawa, ngunit sa depensa tumama.
1, 2, 3 galing sa Pinoy, ngunit sumblay. Gumanti naman ang pambato ng Japan ng 3 suntok. Gantihan sila ng mga suntok. Ang gaganda ng mga patama mula sa ating kababayan at sa pambato ng Japan. Sadyang napakadikdigan ng laban na to. Oh, ang ganda. Ang ganda panoorin. Yun, isang magandang right straight na naman na galing sa ating kababayan. Umatake yung Hapon. Pressure na naman ang ating pambato. Na corner na naman sa lubid ng ating kababayan matapos ang magandang patama na yon. Tumama na naman ang Japanese. Gumanti ang ating kababayan. Ang ganda ng mga kombinasyon na pinatama itong Japanese pero gumaganda ang ating kababayan sa pagkakataong ito. Tumira sa katawan, tumama na maganda. Nakaiwas ang Japanese sa right straight ng ating kababayan. 1-2 combination mula sa Japanese, umaatake, sumusugod. Grabe ang mga dikdigan na to. 1-2 combination, sumablay ang mga suntok ng ating kababayan. Gumanti ang Hapon, tumama ng isa sa ulo. Grabe. 1-2 sa katawan, papunta sa ulo. Ang binanatan nitong Japanese. Nakakabilib din itong tibay ng ating pambato dahil simula unang round sa ipukpuan na ang ginagawa nitong Japanese pero naroon pa rin ang stamina ng ating kababayan. Tawa-tawa pa eh. Alright. Pagpasok nitong sunod na rounds, umatake na naman parehas ng jab. Tansyahan ng mga jabs. 1-2 combination sa ating kababayan. Pumira sa katawan ngunit dumaplis lamang ito. Over right hand. Galing sa ating pambato. 1-2. Sunod-sunod na kombinasyon mula sa Japanese. Tumama ng isa ang ating kababayan. Isang counter left straight ang kanyang binanatan doon. Ang ganda ng mga patama at dikdigan nitong dalawang boksingero. Walang humpay na patamaan sa katawan at hanggang sa ulo. Grabe, ang titibay. Nakakabilib ang stamina ng parehong boksingero to. Yung Japanese parang hindi nasasaktan eh. Kahit anong patama ng ating kababayan talagang hindi iniinda nitong Japanese. Ganon din naman ang ating kababayan. Pagpasok nitong sumunod na rounds, umatake na naman ang parehong boksingero. 1-2 combination mula sa ating kababayan. Tumama sa katawan. Bumira rin ang body shots itong pambato ng Japan. Gumanti ang Pinoy. Grabe. Walang humpay na dikdigan ang nagaganap ngayon dito sa boksingerong pambato natin. At ang palaban na pambato ng Japan ay si Takeshi Ishii. 1-2 combination. Feint job. Binibira na ang ating kababayan. Walang humpay na pressure. Napakaganda ng combination sa katawan at hanggang sa ulo pero depensa, grabe ang depensa at puso ng ating pambato sa bakbakang ito. Napakalupit itong Japanese. Sa tingin ko nakakalamang ang Japanese sa puntos sa pagkakataong ito. Ang ganda ng mga kombinasyon, hindi lang tumama, grabe. Alright, sumunod na rounds. Pukpukan na naman. 1-2 combination, sikwat sa katawan, pumasok ang isa, grabe. Tinamaan ng Pinoy, medyo nabalikwas ang suntok. Hindi tumama ang counter ng ating pambato. Alright, tumama na naman ang kombinasyon ng ating kababayan sa katawan at sa ulo. Gumanti naman ang Japanese ng mga sikwat sa katawan. Yun, 1-2 combination mula sa Japanese boxer. 1-2 na naman tumama. Grabe, bumira sa katawan ng ating pambato. Pumasok ng bahagya. At dinidikdik na ngayon ang ating kababayan, ngunit gumagante ang ating pambato. Napakalapit. 1-2 combination, di tumama. Tumama naman ang sumunod na kombinasyon nitong Japanese boxer. Umiilag ang ating kababayan sa pagtatapos ng rounds. Job, tumama galing sa ating kababayan. Buibira naman ang pambato ng Japan sa katawan. Tumama ng bahagya sa katawan ng ating kababayan. Tumama ang walop ng ating pambato sa ulo ni Ishii. 1-2 combination, 1-2-3, di tumama. Tinamaan ng mga ilang sunod na kombinasyon ng ating kababayan mula sa Japanese fighter. Tumama naman ang suntok ng ating pambato, right straight. Tumama ang hook ng ating kababayan, napakagandang suntok. Medyo nahilo ang Japanese, ngunit nakatayo pa rin, nakatindig pa rin at sumusuntok ng maganda. Napakatibay nitong Japanese boxer. Grabe ang puso nitong Japanese. Napakatibay. Ang taas ng resistensya, hindi napapagod. Pero ganun din naman ang ating kababayan at lumalaban ng pukpukan dito sa Japanese. Grabe.
Sumunod na rounds, tumama naman ang suntok ng ating kababayan, ngunit gumaganti ang Japanese, gumanti ang Pinoy, palitan ng suntok. Grabe ang titibay ng dalawang boksingeron to. Grabe, puso. Puso talaga ang pinapa-aerial sa laban na to. Ang titibay ng parehong boksingero kahit ang dami ng suntok na kanilang binitawan at sinalo. Narito pa rin at nakatayo sa ibabaw ng lona. Tumama ang isang suntok ng ating kababayan, ngunit gumanti ng 5 suntok itong Japanese na siyang tumama naman sa depensa at tinamaan ng Japanese. Grabe. 1-2. Tumama rin ang Pinoy ng 2 suntok. Isang suntok sa Japanese, 2 naman ang ginanti ng ating kababayan. Grabe. 1, 2, 3. Nakailag ang ating pambato sa corner. Depensa okay. Tumama ang 2 suntok ng ating kababayan at gumanti ang Japanese. Tumama sa body shots ang ating pambato. Binibira sa katawan, baka sakaling tumiklop. Medyo nakakalamang itong Japanese sa puntos. Maaring matalo ang ating pambato by unanimous decision sa pagkakataon ito kapag hindi niya napatumba itong Japanese boxer. Grabe ang palitan, grabe ang puso. Parehas may tama, parehas bibitaw ng mga kombinasyon. Malupit tong boxer na to, galing Japan. Siyempre malupit din ang ating pambato dahil hindi nauubusan ng hangin simula umpisa hanggang sa huling rounds. Tumama ang Japanese, napaatras ang ating pambato. Grabe, palitan ng suntok, halos magkapalitan na ng mukha ang 2 boksingerong ito. Halos nagkapalitan na ng gloves, kaya naka-blue ang ating pambato, ngayon naka-red na ng gloves. Ano ba naman yan, nagkalito-lito na. Ay yun na, nagdikdi ka na sa gilid hanggang sa maubos na ang oras sa huling rounds. At dahil doon sa kasamaang palad ay nanalo ang Japanese via unanimous decision. Run. Taong 2016, ika-11 ng Enero, ay tumayo ang ating kababayang si Al Rivera na may alias na The Machine Gun para harapin ang pambato ng Japan na nagngangalang Shinya Iwabuchi. Ang labang ito ay may kaakibat na titulo. Yan ay ang bakanting Oriental and Pacific Boxing Federation sa Super Lightweight Division. Sa tuwing dumadayo ang ating mga pambato sa teritoryo ng kalaban, ay malimit na tayo'y maisahan kapag umaabot sa huling rounds ng bakbakan. Bukod sa hometown advantage ng kalaban, ay nakakasira din ng diskarte ang mga sigawan ng mga banyagang manonood para i-cheer up ang kanilang idolo. Pero imbis na masindak ang ating pambato, ay ipinakita ng Pinoy kung paano patakbuhin ang kalaban sa kanyang mismong teritoryo. Narito at ating balikan ang bakbakang Al Rivera versus Shinya Iwabuchi. Pero bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat.
pagkakataong ito ay tila hindi makabato ng mga kombinasyon ng pambato ng Japan dahil siguro ay nararamdaman nito ang mga atake ng ating kababayan. Kumbaga ay nasisindak ito sa lakas ng ating pambato.
Isang kahangahangang tapang ang ipinamalas ng pambato ng Japan sa rounds na iyon. Dahil kahit marami itong tinamong suntok sa ating kababayan, ay naroon pa rin ang kagustuhan niyang manalo at maisalba ang rounds. Ngunit tila delikado ang lagay ng boksingerong ito sa mga kamay ng ating kababayan. Sa pagpasok pa lamang ng ikapitong rounds ay sumalo kaagad ng kaliwat kanang suntok ang Hapon mula sa ating pambato. At dahil sa marami ng tinamong suntok ang pambato ng Japan mula sa ating kababayan, ay napagpasahan na lang ng referee na itigil na ang laban. At dahil doon ay nanalo ang ating pambatong si Al Rivera via TKO at nakuha niya ang bakanting titulo. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.